Kalma! Kalma! Barbers ko, sir! Ano nga mong Barbers ko lagi! Barber! Hi everyone! Isang magsasaka ang hinaras ng mga taga-LTO Bohol kung saan ay inambahan ng saksak, sinakal at tinarato na parang aso ng mga taga-LTO Bohol ang isang magsasaka. Sa video na ito ay panoorin natin ang malaasal hayop na ginawa ng mga taga-LTO Bohol. Panoorin natin ang video na ito. Nangyari ang komosyon sa lugar ng Panglao, Bohol. Isang puting pickup truck ng LTO ang nakatigil at tila chine-check ang isang itim na motor. May isang matandang lalaki na naka-jacket na brown ang huminto at tinitingnan ang ginagawa ng mga taga-LTO. Lumapit ang matandang lalaki sa mga taga-LTO at sumaludo pa nga na tanda ng kanyang paggalang sa mga taga-LTO. Tila may pinapaliwanag itong matandang lalaki sa mga taga-LTO pero masyado silang malayo kaya hindi natin marinig ang kanilang usapan. Nang sumenyas itong taga-LTO na tumabi ang matandang lalaki ay biglang napaatras ang matandang lalaki dahil hindi sila magkaintindihan ng LTO. Dahil doon ay napagpasyahan ng matandang lalaki na umalis na lang at bumalik sa kanyang motor. Pero dito na nagumpisa ang komosyon dahil nakakagulat ang pangaharas na ginawa ng mga taga-LTO Bohol. Nilapitan ng tatlong taga-LTO Bohol ang matandang lalaki. Sinigawan ng mga taga-LTO sa kanan ang matanda na parang sumisigaw sa isang aso sa kalye. Ang isa namang taga-LTO ay nag-alapulis at kinapkapan ang lalaki kahit wala pa naman itong ginagawang threat or masama. Nakuha ng matandang lalaki ng isang kutsilyo na ginagamit ng matanda sa kanyang pagsasaka. Ito daw kasing lalaki na ito ay isang magsasaka at ginagamit niya ang kutsilyo sa pagtatanim ng mga gulay. Dahil doon ay nag-amok itong taga-LTO at sinakal ang matanda na parang baboy. Inambahan ng mga taga-LTO Bohol ang matandang magsasaka na tila sasaksakin na parang aso. Patuloy sa pagsakal sa matanda ang isang taga-LTO na parang baboy ang katawan. Pinagmumura at sinaktan ng taga-LTO ang matanda na walang awa at parang wala silang tatay sa kanilang mga bahay. Hindi pa nakontento ang patabaing baboy na taga-LTO na ito at kinaladkad pa niya ang magsasaka na parang isang manok sa kalsada. Patuloy ang pagkaladkad nitong patabaing baboy na taga-LTO na ito sa nakakaawang magsasaka, habang itong nakakaawang matanda naman ay sinisigaw na isa siyang farmers or magsasaka. Barbers ko, sir! Nakakain mo kutsilyo! Barbers ko, sir! Ano naman gawin mo kung sa'yo marito kutuotin ng kutsilyo eh? Barbers ko, sir! Farmers! Tila humihingi ng awa ang magsasaka na itigil nitong mga patabaing baboy na LTO na ito ang pagkaladkad sa matanda pero hindi sila nakikinig. Sa kabila ng pagkaladkad nitong patabaing LTO na ito ay hindi pa siya nakontento dahil ang ginawa ng patabaing LTO na ito ay ikinalang ang kanyang paa sa pagitan ng hita ng magsasaka. Ginamitan pa ng tuhod nitong patabaing baboy na LTO na ito ang magsasaka upang lalong masaktan itong matandang magsasaka. Paulit-ulit na sinasabi ng magsasaka na, "Farmers ako sir, farmers ako sir." Pero napuno na yata ng tutuli ang tenga nitong mga patabaing LTO na ito at hindi narinig ang sinasabi ng magsasaka. Ilang minutong tinuhod ng tinuhod nitong patabaing baboy na LTO na ito ang magsasaka. Itinuring na aso ng mga patabaing baboy na LTO na ito ang magsasaka at pinaupo sa lupa upang hindi ito makagalaw. Isang uri ito ng marahas at hindi tamang pagpapatupad ng batas ang ginawang ito ng mga patabaing baboy na LTO na ito. Naglabas naman ng public apology ang Land Transportation Office Regional Office 7. Ayon kay LTO Regional Director Glenn Galario, ay ikinalulungkot niya ang nangyaring insidente na nangyari sa Panglao, Bohol. Kasangkot ang mga LTO 7 officers. Humihingi din siya ng paumanhin at patawad sa publiko at tinitiyak niya na ang prioridad nila ay ang kaligtasan ng publiko at ng lahat ng Pilipino.
Dahil sa insidente ay sinuspindi ng LTO-7 ang lahat ng law enforcement operation sa Bohol Province. Inalis din ang mga LTO-7 field enforcement sa lugar para sa investigasyon. Kasalukuyang nasa pulis ang mga LTO officers na sangkot sa insidente at inihahanda na ang reklamong kanilang haharapin. Upang maging patas ang istorya, ay pakinggan naman natin ang paliwanag na ibinigay ng mga LTO officers kaya ganoon na naging aksyon nila. Pakinggan natin si LTO Regional Director Glenn Galario. Tapos na medyo na-notice ng tauhan namin na parang may bukol sa kaniyang sa gilid niya, naka-jacket siya tapos na ka-shorts. So sinundan siya pagpunta sa kaniyang motorcycle, sinundan tapos doon medyo binunot niya yung yung salin niya. Yun turning point na kailangan i-subdue ng ating tauhan na hindi kasi sila sure kung yung especially maritime policemen na sure kung anong klaseng weapon yun. So kaya ginamitan nila ng yung anong klaseng force to make sure na safe yung officers natin at yung public in general. Narinig natin ang Regional Director ng LTO. Ang akin dito ay mali yung ginawa ng LTO officers na pag-aamba ng saksak dun sa magsasaka. Paano kung nahipa ng masamang hangin yung patabaing baboy na officer na yon at naisaksak niya ang kutsilyo? Inamba kasi nung officer yung kutsilyo na para talagang sasaksakin niya. Kung ang lahat ng gagawin ng LTO officers ay tulad noong patabaing baboy na yon, kung saan ay sasakalin at kakaladkarin nila ang lahat ng mga rider na makikita nila, ay magkakaroon ng gulo dito sa Pilipinas. Tingin ko, ginawa ng patabaing baboy ng LTO na yon doon sa magsasaka dahil mukhang mahirap ang suot ng magsasaka. Pero hindi alam ng LTO na yon na ang magsasaka na kanilang inambahan ng saksak at kinaladkad ay isang kapatid pala ng dating Vice Mayor. Yung magsasaka na inambahan nila ng saksak ay may-ari pala ng 2 sakahan at 3 resort. At panigurado nakakasuhan nila ang mga patabaing LTO officer na nangamba ng saksak sa magsasaka. Ngayon ay malilintikan kayong mga patabaing baboy na LTO kayo dahil ang akala nilang mahirap ay may kaya pala at kapatid pa mismo ng dating Vice Mayor. Sa mga naglilingkod sa ating bayan, sana ay wag natin tingnan ang katauhan ng tao base lang sa kanilang suot na damit at itsura. Paglingkuran natin sila ng makatao dahil Pilipino sila at hindi dahil may kaya sa buhay. Itrato natin na maayos ang mga tao kahit naka-short at maduming jacket ang kanila ay suot. Hindi rason na kaya natin sila pinaghinalaang masamang tao ay dahil sa kanilang itsura at kasuotan. Lagi po nating iisipin na tayo ay public servant at hindi natin sila dapat husgahan dahil lamang sa mukha silang mahirap at nagsasaka ng lupa. Mayaman man o mahirap ay itrato natin sila ng tama at hindi ang pagkaladkad na parang basura dahil lamang sa itsura. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.